tinawagan pa nila ako na may tumawag na I have chance na mapicturean siya doon sa airport. Kasi si Tatay Digo, idol ko talaga to what he have done to our nation. Hindi siya pwedeng kalimutan. Kung bakit nabuo yung Thai kami naman signature campaign. Basically, out of we want to bring PRRD back home. A little background lang, no? Nung sinimula na to nila Ate Jo, ito na yung mga brief lang na konting kwento ko lang sa sarili ko. Nung kinuwento nila Ate Joey sa akin, ni Ate Jazz, that mag-iikot tayo. Mag-iikot tayo sa buong bansa. Ba yung sinabing term ninyo, no? To be honest po, I doubted myself. Sabi ko kay Ate Joey, hindi ko ata kakayanin na nasa daan ako, nasa sasakyan ako, car sick pa naman ako. Kaya ba? Pero inisip ko, maliit na sakripisyo para sa ginawa ng PRRD. And if we can move mountains, and if we can visit our brothers and sisters na mga DDS, and I can show the world how they love PRRD, sige, let's go. Nag-ikot kami, rain or shine, bagyo, pagod, pero lahat ng yun na-erase because we were able to meet a lot of DDS. One thing that we wanted to really make sure is that the movement will stay organic. We do not have any political funding. We do not have politicians who's backing us up. Walang nag-uutos sa amin, walang nagmamando sa amin. The goal is really to get as many signatures as we can, buhayin at kilalanin ng mga Duterte supporters, even yung mga hindi Duterte supporters pero naniniwala na mali ang ginawa kay PRRD. That was the goal. And along the way, nakakilala kami ng iba't ibang mga Tay kami naman heroes. We do not know them before the Tay kami naman signature campaign. And I think it snowballed from there. Magpapasalamat ako una, no? Pakilala mo natin yung ating mga... Oo. I-request ko na lang din po kayo, may mga seats pa naman, pwede natin sila mapaupo para mapakilala lang din natin sila real quick, no? Oo. Sige po. Nung nag-ikot po kasi kami sa Pilipinas, we met a lot of beautiful people na yung pagmamahal nila kay PRRD talagang grabe, solid since ever since. Unahin ko po muna po, no? The Barn community, the people from Cotabato, po sila, kasama po natin. Lumipad pa po sila galing Cotabato. 5 hours Cotabato to Davao City and Davao to Manila 2 hours. Nainita, nakarawad, bumagyo, nilaban nila to and makikilala ninyo sila mamaya dahil magkukwento din sila. Gusto ko lang din po acknowledge, no, lumipad din po sila. Team Maldita po, galing pa po sila sa Dipolo. Lumipad po sila galing po sa Dipolo. And also, Visayas represent Cebu, Miss Team Takahashi po. And meron pa po tayong mga kaibigan po na nagdagaling pa po ng Butuan. Kanina, nakinamit ko po from Butuan. Mindoro Oriental. We're also in the Supreme Court kanina kasi may meeting na sila ngayon. Wala na sila dito. But I think group from Masbate also came. Yes. And there are some groups na I think nandun kasi wala na oras na Sa sobrang laki ng Davao City, merong representative din na pumunta dito, Miss Janet po. Siya po ang representative po din natin ng Mindanao. Inikot niya rin po ang bundok ng Mindanao para makapag-participate ang ating mga kababayan na yung Aita ba yun sila, tita? Mga Aita, indigenous community brothers and sisters natin who love PRRD. Nagpa-thumbmark pa yun sila kasi yung iba naman, but they really wanted to express. Marami pong kwento makikita niyo sa video. We'll try later, no, our best to play it again para mas makita ng mga kakapasok lang.
Yun po ang background ng Thai Kami Naman history at naikot nga namin. Meron po kayong mga katanungan or you want something to add? I would also like to, before we go to the question and answer portion, I also would like to express my endless thanks to the group of Kababayan PH, kay Matinik Idol, kay Placido Piloso po, Kuya Park, si PRRD Cares Movement. Asa ba si Ana? Dito siya kanina eh. Ay, umupo ka dito. Kasama siya nag-petition kanina. Nakapirma siya sa... Ma'am, dito po kayo, ma'am. Ayan, mahihain. Ayun. And I would just like to appreciate and highlight. Kasi when we started the signature campaign, ang talagang isa sa mga una na naniwala doon sa layunin is their group. And another also that I would like to emphasize, and we are very, very grateful to have a kakampi in Ma'am Tin Takahashi, because when we started the signature campaign, wala pa kaming caravan noon eh. Ang nagka-caravan lang noon sila, Kababayan PH lang. Sila lang yung nagpupunta from place to place within Central Luzon. But Ma'am Tin Takahashi and Ma'am Girlie Balaba in CDO, inaraw-araw nila. Of course, si Ma'am Girlie Balaba, kilala natin. Very familiar tayo with Ma'am Girlie Balaba. But si Ma'am Tin, we haven't met. Hindi pa kami nag-meet ni Ma'am Tin. Tapos, nakikita namin siya laging live, laging nagpapasignature campaign. Inaraw-araw niya talaga. And then, I asked around, sabi ko ganun, kilala niyo ba si Ma'am Tin? Sabi ko, hindi namin siya kilala. Akala ko kilala niya or kilala ni Miss Jazz or I thought someone from us knows her. Pero hindi nagkita first time namin magkita, nagpunta kami ng Cebu. So, very, very grateful talaga kami kay Ma'am Tin kasi yung ferociousness niya doon sa signature campaign, talagang one of the, if not the most ferocious talaga sa pagkuha ng signature, pagpapakalat ng mensahe, at grabe talaga yung effort. So, thank you very much, Ma'am Tin. And, siguro ma'am, explain mo na rin, ma'am, why? Yes, ma'am. Kasi, she doesn't know us. Hindi naman niya kami kilala. Wala rin namang nag-reach out sa amin na staff niya and everything, ganyan. But they were doing it every day. They were doing it na naka-live sila. So, we were sharing her live all the time. Pero hindi namin siya talaga kilala. And I think yun yung kagandahan na kapag pare-pares tayo ng aligned, like-minded yung mga tao, magsasama-sama tayo. Ano ba? Baka maiyak ako. So ito, may mga team ko talaga sa Visayas, sobrang active na yung kilalang DDS. Ako naman busy sa Visayas, Tokyo, umuwi. Tapos I do the philanthropic works and meron din akong foundation. So sabi ko sa kanila, rest muna tayo sa philanthropic works. Let's help muna. May nakita akong team na gumagawa. Sila din na ganun. So at least may kasama kami na parang na-amaze kami at first sa initiative na coming from the people yung magpapasignature. It is a sacrifice for them. Pero na-admire ko sila na ginawa nila. So let's support them. Let's do our thing dito sa Cebu. Di ko rin na-mind na mapansin nila ako. Pero pinopost kasi yun ng mga staff ko, yung gumagawa ng mga video. At dahil yun sa pagmamahal natin kay tatay. Yun talaga, hindi ko din ma-explain kung bakit ba inaano ko yung oras ko dito talaga. Maka-Duterte talaga ako na parang kung merong gusto ko ng yun. Parang gano'n ang feeling ba? Pero lang kasi, I have the regret na I have chance sana na magpa-picture pa ni tatay bago siya makulong. Kaya nag-regret ako, ginawa ko itong parang ganito. Sorry kasi I was you have to speak.
speak from the heart, no? Tinawagan pa nila ako na may tumawag na I have chance na mapicturean siya doon sa airport. Wala kasi akong alam na ano eh. Kasi si Tatay Digo, idol ko talaga to what he have done to our nation. Hindi siya pwedeng kalimutan. Hindi pwedeng kalimutan ang ginawa niya. Kaya nag-support ako sa kanila. Ako lang. Isip ko, padala lang to, ganyan. Confident ako noon, sabi ko, makikita ko siya, invited naman ako after Hong Kong doon sa, parang may schedule sila Tokyo, so, mauwi naman ako doon every month, so, makikita ko siya. Wala, pagka March 11, ano na, patawag ako, nagpaano kami, nag-rally, doon ako, iyak na iyak. Kasi, mahilig akong mag-ano eh, if I idolize, pa-picture sana, tapos I'll keep it. Pero wala. Yung recent ba? Wala. Nag-ano ako ba na parang overthink. Paano kung hindi na ako makapagpa-picture, mga ganon. Naisip ko. Ayun, sa akin lang, dahil sa pagmamahal ko natin sa kay Tatay Digo, dahil I really appreciate to what he have done to our nation. Iba talaga ang impact. No, I even sent my daughter sa Tokyo to study kasi hindi na ako confident dito sa Philippines. And this is, totoo naman, maraming nagsasabi ng mga the same thing din, no? Also, yun, hindi pwede siyang kalimutan. That's my second. Pagmamahal ko sa kanya o namin sa Visayas kay Tatay Digo, kahit ginawa namin yun. And of course, pangalawa, I have a regret, parang feeling ganon. At pangatlo, hindi makatarungan ang ginawa nila kay Tatay. Kaya I was so happy na mayroong mga Miss Joey, Paulo, Miss Jassy, sila talaga yun. So yun ko, sige, kahit hindi kami magkakilala, we're not close, I give my support. Tapos pang-apat na rason, of course, gusto namin siyang mauwi.